300 piraso ng mga mamahaling alahas. Perang nagkakahalaga ng $1.4 million at 24 na piraso ng gold bars. Ito ang dala ng pamilya Marcos nang lisanin nila ang bansa noong 1986, ayon sa record na nakumpiska ng US Customs sa Hawaii. Iba't ibang arian rin ng pamilya Marcos ang nabawi ng pamahalaan ng Pilipinas. Ang ill-gotten wealth ay yung yaman na nakukuha ng isang tao na ginagamit ang kabambayan o kumbaga pera ng ating pamahalaan. Sa inilabas na report ng Transparency International Global Corruption noong taon 2004, kasama si dating Pangulong Marcos sa listahan ng World's Most Corrupt Leaders na nagkamal umano ng 5 hanggang 10 bilyong dolyar. Tulad ng sinasabing nakaw na yaman, lumikha rin ng ingay at kontrobersya ang umano'y panakaw at biglaang paglilibing sa dating Pangulo at Diktador. Marcos! Hero! Marcos! Hitler! Marcos! Diktador! Marcos! Hitler! Diktador! Duda! Marcos! Hanggang ngayon, wala pong katarungan at ustisya pa kami natatanggap. Pero para sa pamilya Marcos, katuparan ito ng huling habilin ng kanilang ama. We have waited 27 years to fulfill that wish that he left us with. But we are here today, and we are able to grant him that wish. Ang mga alahas na ito ni Imelda Marcos na nasa pangangalaga ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpapakita kung gaano kaluho at kagarbo ang pamumuhay ng mga Marcos. Nailagay pa nga sa diksyonaryo ang salitang imeldific na ang ibig sabihin ay ostentatiously extravagant. Sa kwenta ng PCGG, ang antique diamond and pearl tiara na ito ay nakapagbigay sana ng pabahay sa 1,200 mahihirap na Pinoy. Ito namang cultured pearl and diamond na hikaw, brooch at singsing ay nagkakahalaga na halos 1.4 million pesos. Nakatumbas ng kikitain ng 15 Pinoy sa loob ng isang taon. Sa kabuuan, umabot sa 700 ang bilang ng mga alahas na nabawi ng gobyerno mula sa pamilya Marcos. Hinati ito sa 3, ang Hawaii Collections o ang nasabat ng US Customs sa kanilang mga bagahe sa Hawaii, ang Malacanang Collections o ang mga naiwan sa palasyo, at ang Rumiliotes Collections o ang mga alahas na tinangkang ipuslit ng hairdresser ni Ginang Marcos sa Manila International Airport. Ang halaga ng mga alahas umabot sa $21 million o nasa 1 billion pesos. Nauna nang naibalik sa bansa ang mga tinangkang ipuslit o smuggle na Hawaii at Rumiliotes Collection noong 1986. January 2014 ang magdesisyon naman ng Sandigan Bayan na ill-gotten rin ang Malacanang Collections at dapat isoli sa gobyerno ng Pilipinas. Ilan lang ang mga alahas sa mga nabawing ari-arian at yaman mula sa mga Marcos. My jewelry collection is, they are historical because ang akin talagang layunin doon mga Corona, mga Charlemagne, kung sino-sino pa ng mga hari, kasi dadaling ko talaga yan sa cultural center. Batay sa isinumiteng datos ng Minister of Budget and Management sa Korte Suprema noong 1987, aabot lang sa $304,000 o 2 million pesos noon ang kabuuang sweldo ng mag-asawang Marcos. Kaya minsan nang dinesisyonan ng Korte Suprema na iligal ang pinanggalingan ng kanilang yaman at dapat ibalik sa bayan. Sa pag-aaral ng World Bank Stolen Asset Recovery Initiative, ilang paraan ang ginawa ng mga Marcos para magkamal ng yaman. Nariyan ang ginawang pag-takeover sa mga pribadong kumpanya, ang pagbigay ng mga government loans sa mga crony ni Marcos, at ang pagkuha ng kickback o komisyon mula sa mga foreign aid at international assistance at maging sa mismong pondo ng gobyerno. Pero nung panahon na yon,
gasta sila ng gasta, pero hindi maganda yung mga investment. At yung mga investment, heavily influenced ng mga crony. So sila yung mga nakikinabang doon sa mga proyekto. Nakakonsentrate yung kayamanan sa napakaliit na grupo. At yung mga grupong yon ay dominated ng kanyang mga crony. So yung mga crony na yon, gumagawa sila ng napakalaking pera at nalaman na natin through history na inilikas nila sa bayan yung pera. Ang pondong nakuha mula sa kaban ng bayan ininvest sa mga korporasyon sa pamamagitan ng pagbili ng shares of stocks. Ininvest rin ang pera sa mga real estate property sa Amerika gamit ang ilang dummy. Nang buuin ang PCGG, pumasok sa mga compromise deal ang ilang crony ni Marcos na umaming sila ay naging dummy o caretaker ng mga ari-arian ni Marcos. Ang kapalit, immunity from suit o hindi sila maaaring idemanda. Isinaulin sa gobyerno ang mga titulo ng 197 na ari-arian, kabilang ng isang bahay at lupa sa Baguio City. Ang old mansion sa Baguio City na nabawi at naibenta ng PCGG sa halagang 160 million pesos, pag-aari na ito ngayon ng isang bangko. Ibinalik rin sa gobyerno ang iba pang ari-arian sa Parañaque, Mandaluyong at Antipolo. Bukod sa ilang mga property dito sa Pilipinas, ay pinakikita rin dito sa website ng PCGG ang ilang mga ari-arian di umano ng mga Marcos sa Amerika, gaya na lamang nitong Olympic Tower Apartments sa Manhattan, New York, itong isang gusali sa Herald Center Broadway sa New York din, at kabilang dito ang isang gusali sa 40 Wall Street na building dati na ngayon ay kilala bilang Trump Tower sa New York. Kabilang din dito ang isa pang property sa Madison Avenue at isa pang property din sa Long Island sa bahagi pa rin ng New York. At ilan lamang ito sa mga hinahabol o nahabol na ng PCGG. Ang ilang bahagi ng yaman palihim na nailipat sa iba't ibang bank accounts sa ibang bansa gamit ang mga pseudonym o pekeng pangalan. Isa rito ang Arelma account na idiniposito ni Marcos sa Panama at may lamang aabot sa $40 million o 1.84 billion pesos. Nakapangalan ng account sa isang dummy corporation na Arelma SA, kasabwatang investment firm na Merrill Lynch Securities. 2012 nang magdesisyon ng Korte Suprema na bahagi ng ill-gotten wealth ng mga Marcos ang Arelma account. Naghain ng petisyon ng mga Marcos para pigilan ang paglilipat ng Arelma assets sa gobyerno ng Pilipinas. Ginamit naman ng mag-asawang Marcos ang mga pangalang William Saunders at Jane Ryan para magdeposito ng halagang aabot sa 35 billion pesos sa ilang bangko sa Switzerland. Ang unang nagbukas ng account doon was Ferdinand Marcos using the name William Saunders on March 20, 1968. Hindi nagpapatalo si Imelda. The following day, March 21, 1968, nagbukas din siya ng sariling account niya sa pangalan naman ni Jane Ryan. Idiniposito ang pera sa pamamagitan ng ilang dummy foundation. 1990 nang magdesisyon ng Swiss Federal Supreme Court na iligal ang pinanggalingan ng perang nakadeposito sa mga Swiss account. At noong July 2003, nagdesisyon ng Korte Suprema ng Pilipinas na bahagi rin ng ill-gotten wealth ng mga Marcos ang mga Swiss account. Ang sabi ng Korte, sang-ayon ng desisyon sa RA 1379 na nagtatakdang kapag ang yaman ng isang opisyal ng gobyerno ay higit sa kanyang sweldo at iba pang lehitimong pinagkukunan ng yaman, idedeklara itong iligal ang pinanggalingan. Kaya sang-ayon sa desisyon ng Swiss Federal Supreme Court at ng Philippine Supreme Court, ibinalik ng Swiss banks ang halagang 35 billion pesos sa gobyerno ng Pilipinas. Mula 1986 hanggang 2013, mahigit 3 bilyong dolyar o nasa 170 billion pesos na ang nabawi ng PCGG mula sa mga idineklarang ill-gotten wealth ng mga Marcos. Pero kung may mga nabawing ari-arian mula sa mga Marcos, meron pa ring hindi nababawi ang gobyerno dahil patuloy pa ring nililitis ang kaso tungkol sa mga ito. Hindi yan ill-gotten wealth. Sabi ko nga, unexplained wealth. Bakit po siya unexplained? Unexplained? Kasi si Marcos lang naman ang makakapag-explain.
kung saan nanggaling yung kayamanan niya. Because Marcos, bago naging presidente, multimillionaire na yan by the dollars Sa kabila ng pagkakaroon ng mga nabawing yaman na ayon na rin sa Korte Suprema ay bahagi ng ill-gotten wealth. Para sa kanyang mga taga-suporta, naging magaling na Pangulo si Ferdinand Marcos. The 20 years budget of Marcos is only 486 billion pesos. Pero sa dami ng nakita natin na accomplishments ni Marcos. Pero sila ang lalaki ng pondo, ang laki pa ng inutang sa World Bank, wala pa tayong nakita. Mga ari-arian pa natin ipinagbibenta. Totoo namang may mga naipagawa si dating Pangulong Marcos. Administrasyong Marcos rin ang nagpatayo ng ilang ospital kabilang ang Heart Center, Lung Center at Kidney Center. Kung pagbabasihan ang datos mula sa Philippine Statistics Authority, sa 20 taong panunungkulan ni Marcos, lumaki ang utang ng Pilipinas. Mula $8.2 billion noong 1977, umabot sa $24.4 billion ang utang noong 1982, na ngayon ay nasa 6 trillion pesos na ang katumbas. So ang ratio na minomonitor natin ay total public debt over GDP. Ang nangyari, utang sila ng utang, tapos yung GDP natin, yung ekonomiya, nag-start mag-contract. Kasi nga, nalaman ng marami na sobrang dami na yung utang natin at malamang hindi na natin mababayaran. Samahan mo pa yan ng exchange rate crisis na humina yung Philippine peso ng mga panahon na yon. Sa lahat ng proyektong ito ng lahat ng nagdaan at kasalukuyang administrasyon, pondo ng bayan na galing sa buwis ng mamamayan ang ginastos. Nakapagpatayo sila ng mga buildings, ospital, mga highways, bridges. Bakit naman magiging utang na loob ng tao? Unang-una, hindi naman pera ng mga Marcos ang ginastos. Inutang nila yon sa IMF World Bank. At hanggang 2025, sabi ng isang pag-aaral, babayaran yan ng bawat Pilipino. Never again! Never again! Never again to martial law! Marami sa mga nagrarally dito ngayon ay mga college students, mga millennials kung tawagin. Kaya ibig sabihin lang nun ay hindi pa sila nabubuhay nang ideklara ang martial law. Makiba ka! Huwag matakot! Hindi apology yung sinasabi ko. Sa akin talaga, forgiveness na lang sa lahat na nakalipas. Yun ang pinaka-importante, yung paghihilom at pagkakaisa. Matapos ang paglibing kay dating Pangulong Marcos sa libingan ng mga bayani noong November 18, kabi-kabila ang ginawang protesta. Never again! Never again! Never again to martial law! Marami sa mga nagrarally dito ngayon ay mga college students, mga millennials kung tawagin. Kaya ibig sabihin lang nun ay hindi pa sila nabubuhay nang ideklara ang martial law. Makiba ka! Huwag matakot! Marcos Hitler! Diktador tuta! Una po kasi hindi po tama na yung kasaysayan ay nire-revise po. So, yun po kasi nangyayari ngayon. So, ipaglalaban po yun hanggang ngayon para sa mga future generations po. Never again! Never again! Never again to martial law! Kahapon, Bonifacio Day muling nagdaos ng protesta sa harapan naman ng People Power Monument sa EDSA. Kasama sa rally si Bonifacio Ilagan, nakaranas ng human rights violation noong martial law. Pero ang masaklap, dinukot naman ng kanyang kapatid at hindi na kailanman natagpuan. Shortly after my release, yung kapatid na babae ko naman ang dinukot. Dinukot dahil hindi namin siya nakita eh. I would assume, at sinabi ito nung witness na nakausap ko, na kung ano ang kanyang dinanas, yun din ang dinanas ng aking kapatid. Hanggang ngayon ay wala. Ni-rape muna sila. Sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 170 bilyong pisong halaga ng na-recover na ill-gotten wealth ng PCGG sa bisa ng Republic Act 10368 o Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013. Binuo ang Human Rights Victims Claims Board na layong tulungan ang mga mapapatunayang biktima ng martial law.
10 bilyong piso mula sa na-recover na yaman ang dapat maibigay sa mga biktima. Nauna nang nakatanggap ng tig $1,000 o mahigit 43,000 piso ang 7,526 na biktima ng human rights violation nung martial law. Ayon sa batas, kailangan pag-aralang mabuti, evidence-based, kasi 75,730 yung nag-apply. More or less 40 final decisions bawat araw. Meron bang husgado sa buong Pilipinas na nakakasulat ng 40 desisyon sa isang araw? Ang target namin bago mag-2018 sana, mapamigay na namin. At hihimlayin kaming mapayapa sapagkat alam namin na ang pakikibaka ay inyong ipagpapatuloy! Isa si Bonifacio Ilagan sa mga naghihintay pa rin na mabigyan ng danyos dahil sa sinapit niya nung martial law. Ang higit na nakararami ng mga biktima ay mahihirap. At yung kaunting matatanggap nila ay malaking tulong sa kanilang pagpapagamot, sa kanilang pagpapagaling. Hindi naman iyayaman ng mga biktima ang kaunting pera. At yun ay token gesture. Pero wala. Ang claims board ay hindi ko maintindihan kung bakit nagtatagal. Sabi nila sa dami daw ng applicant, 75,000 at least. Pero noon namang tinanggap nila ang trabaho, they should have known na sa dami ng naging biktima ng martial law, ganun katindi ang magiging trabaho nila. Kung tutuusin, mas mapapadali sana ang proseso ng pagbibigay ng pinansyal na tulong sa mga biktima. Pero ang tulong na dapat sana'y ibibigay na, hinaharang raw ng mga Marcos. Dapat lang. Kasi unang-una, sino ba ang mga ito? Ito yung mga komunista, mga leftist, mga aktivista na gusto magpabagsak sa gobyerno ni Marcos. Para sa maraming martial law victims, hindi pa rin nawawakasan ang kanilang paghabol ng hustisya. Marami sa kanila ni hindi pa nga nabibigyan ng danyos. Pero ang pamilya Marcos, minsan nang sinabing kailangan ng mag-move on. At sa kasalukuyan, muli silang nakapwesto sa kapangyarihan. Si Aimee bilang governor ng Ilocos Norte, si dating unang ginang Imelda Marcos bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte, at ang dating senador na si Bongbong Marcos na tumakbo rin bilang vice-presidente. Kung sisilipin naman ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, kay Aimee Marcos mula sa 10.7 million pesos noong 2010, umakyat sa 27.9 million pesos noong 2011. Bigumang mahalal bilang pangalawang pangulo si dating Senator Bongbong Marcos nitong nakarang eleksyon. Siya naman ang pinakamayaman sa 6 na tumakbong kandidato sa isinumiti ni Bongbong Marcos sa SALN mula taong 2008. Kapansin-pansin rin ang pagtaas ng kanyang net worth na dumoble sa nakalipas lang na 6 na taon. Si Congresswoman Imelda Marcos naman, ikatlo sa pinakamayamang miyembro ng Kongreso sa net worth na 917.8 million pesos noong 2014. Yung laging naririnig natin salita, yung vindication will come. History will judge my father properly. Not like those who have a political interest or a political agenda. Hindi sila dapat ang magsasabi sa atin kung ano ba talagang nangyari. Dahil marami tayong nakikita at naririnig na parang iba ang kanilang pag-alala sa ating kasaysayan. Para sa pamilya Marcos, sa wakas ay nabigyan na ng katahimikan ang kanilang ama matapos mahimlay sa libingan ng mga bayani. Pero para sa mga biktima ng martial law, huwag sanang mailibing sa limot ang kanilang mga pinagdaanan. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako si Maki Pulido. Ako si Giga Manikat at ito ang bagong dekada ng Reporter's Notebook.